Hi guys! Welcome back to our vlog. Happy Saturday po sa inyo. Gusto ko happy yung vlog kong ito at kakaiba to sa mga in-upload ko at magiging digital diary ko and one of my part of my YouTube. Kapag may umaalis sa iyong pamilya at kung saan lang pupunta, umiiyak tayo, pero the end of the day, alam nating mame-message natin sila at makakausap at years pwede natin silang makita o ma-effortan na tayo magpunta para makita natin sila. But this time, this person, mas stop ko na siyang makausap, mas stop ko na rin siyang makita, even though effort na uuwi ako ng Pinas. I'm sharing with you guys a short story about my cousin at ako, kung gaano kami rin naging close nung siya'y nabubuhay. Si Mark Anthony Ariles ay first cousin ko, siya'y kababata ko, sabay kaming lumaki, sabay kaming nakapaglaro, nakapag-aral, sabay kami sa magagandang buhay na naharap namin, na sobrang saya na parang wala nang bukas, wala nang problema. Si Anthony ay first cousin ko kasi yung mom ko at dad niya ay magkapatid. Iisang lugar yung tinirhan namin, iisang gate ang aming tinitirhan. Kaya most of the time, nasa kanila ako, natutulog ako sa kanila, kumakain ako sa kanila. Lahat ng mga happy moments namin, magkasama kami and we share a lot of things. Kitang-kita naman sa pagkupas ng pictures namin. Past few days, umiiyak na ako. Parang sabi ko, hindi na ako dapat malungkot. But, sabi mo lang din pala yun. Sometimes, nalulungkot ka pa rin talaga. Malalim ang friendship naming dalawa. Kasi siguro I have a lot of things na naaalala sa kanya. Sabay kami naglalaro niyan. Ang ganda ng buhay niya nung bata siya. Siya talaga yung mga magaganda ang laruan. Siya yung nagkaroon ng computer agad na yung Mario Brothers ba yan? May magagandang bike, skateboard, rollerblades, na halos natutuwa ako kasi hindi siya madamot sa akin. Lahat ng first time na meron siya, like example, bike. Ining, dali! She called me Ining kasi mas matanda ako sa kanya. So, Ining, try tayo, bike tayo hanggang kasugat-sugat na ako, kasakit-sakit na ng legs ko, pero hindi kailangan matuto ka. Kasi I remember nung bata kami, gustong-gusto niya maging superhero. I don't know kung si Batman or si Spider-Man ang gusto niya palagi. Parang feeling niya, masasagip niya ang mundo kapag may mga problema. Pero in reality, hindi pala talaga. So, sa kanya ako natutong mag-bike. Sa kanya rin ako natutong what we call this? Rollerblades ba ang tawag nun? Hanggang sa meron pang Miramart nun, pumupunta talaga kaming dalawa. Ubus pera ito every week para makapag-join kami. Nakakatuwa ng mga bata kami kasi big time talaga to pag birthday niya. Daig na talaga kami. Isang jeep, inaalkira yan. Lahat ng kalaro or ibang kamag-anak kasama, magsiswimming, ang sarap ng pagkain or dadayo pa ng ibang lugar. Sometimes, kapag nagbabahay-bahayan ako, utusan ko yan. Kuha ka ng tubig, mga gulay-gulayan, hanggang minsan nga apoy na minsan nalalapnos pa yan, nadadala pa sa ospital. Every time to remember, every New Year, I think most of New Year, lagi yung nasa memorial. Kasi lagi siyang may lapnos or natamaan ng mga paputok. So iiyak niya, dadalhin niyan doon. Pero Superman nga siya eh. Hero nga siya. Kaya parang dead man lahat sa kanya yun. After that, ang lumalaki na kami, lagi kami niyang partner sa damit,
sa mga kung ano-ano, pictures, laruan. Masaya yung childhood naming dalawa talaga. Hanggang tumanda na kami, marami na mga pagsubok sa bawat pamilya na dapat lampasan. Nagkahiwalay kami ng bahay kasi doon na siya tumira sa tita ko. Pero most of the time, the event, may telepono naman nun, nagkikita naman kami, okay naman. Hanggang sa nagbibinata na siya, nasubaybayan ko pa rin yun. Kung sino nagugustuhan niya, mga crush niya, at saka yung mga ibang problema sa buhay niya na isi-share na niya sa akin. Feeling ko kahit bata pa kami noon, ang hirap mag-advise kasi alam kong namulat na maginhawa ang buhay niya. At for me, ang hirap sabihin hindi mo deserve na malungkot ka at mag-isa ka, pero the support system ng pamilya namin, maraming tumulong talaga sa kanila. Hanggang sa sikat ang lolo mo niya nung high school kami. Kasi siya ay varsity ng Mary Hill. So feeling niya gopings talaga siya. But actually may itsura naman talaga siya. So dami niyang sinalihan. Lagi siyang nananalo, laging bida. Kahit naman sa pag-aaral, mabuti naman siya. Hindi mo siya masasabing perfect. Syempre bata siya, may mga pagkakamali siya, may mga pagsubok siya, napapagalitan siya. But by the way, lahat naman ng tao nararanasan yun eh. And lahat naman ng lesson ay pwede nating masabi na wag na nating balikan kasi mali natin yun. Hindi na kami nagkita lately kasi nag-college na ako, then lumipat na siya ng Manila. Sa Manila na rin siya nag-college, pero tumira ako ng Las Piñas na malapit din sa bahay nila, magkakasama kami magpipinsan kasi doon ako nakakuha ng first experience sa Makati magtrabaho. Kaya nakakasama at nakikita ko pa rin sila. Habang nagka-college siya, syempre, ganun pa rin, loko-loko pa rin yan, mapagbiro, daming kwento, daming kabalbalan. Ang sabi ko nga sa kanya, ayusin mo ang buhay mo, mag-aral ka. Dahil sa dami ring pagsubok ninyo, ay mahirap din na wala kang kalalagyan. Hanggang sa nag-Dubai na ako, si Tonton talaga, siya yung tipo na hindi nawawala ng komunikasyon. Ewan ko ba talaga. Kahit na papano, always give a message. I think dati pa is Facebook pa ano pa nun eh, Friendster pa yata nun. Yun. Nangungumusta siya. Hanggang sa dumating na nagkaanak na rin ako. Lahat ng mga sadness moment ng buhay ko ay alam din niya. Naalala ko yung date namin sa Bikutan. Nagpunta pa kami nun sa SM. Iyak-iyak pa ako nun. Hanggang sa siya talagang nakatulong sa akin. Nagkwentuhan kami and everything. Marami kaming mga moments na hindi na namin nakwento, pero marami kami mga dates na nagkikita talaga and we always give advice to each other. Kaya alam ko talaga na kahit papano, naging matibay at naging maganda ang relasyon talaga namin bilang magpinsan. Hindi kami perfect, marami kaming pinagdaanan bilang tao, pero dun nga kami rin isa sa pinatitibay. And then, after that, nasa Thailand na ako. Alam niya magta-Thailand ako. Sabi niya sa akin, gusto kong pumunta dyan. Sabi ko, sige, punta ka dito, mag-exam ka, and for sure, makakayanan mo namang maging teacher dito. Sabi nga lang niya, gusto ko muna magpa-check up kasi lately parang hinang-hina ako at ibang aking pakiramdam. Sabi ko, sige, tutulungan kita kahit papano, magdadagdag ako sa'yo ng pampa-check up mo para malaman natin kung bakit napapano ka. After onwards, nakita ko na lang nag-post na siya na kailangan niya na mag-dialysis kasi naapektuhan na yung kidney niya. Nakakalungkot, na-stop ako, natakot ako, pero nag-pray agad ako nun. Kasi alam ko pag nakakarinig na ako ng dialysis, chemo, kahit paanong lakas ang katawan mo, sa dami mong, kahit marami ka pang pera, marami pang tumulong sa'yo, pero alam ko na may katapusan na yun, hindi lang natin talaga alam. Pero syempre, nandun yung support system ng mga pamilya niya, good friends, and kami, and prayers natin, ay for sure ay baka masabla siya. Nakakatuwa kasi first Christmas na uwi ko, na nandito na ako sa Amerika, doon kami nagkasama-sama. Parang reunion, tawanan, ang saya talaga, nagkumustahan, bardagulang kami noon. Masaya. And then,
Hanggang sinabi niya nga sa akin yung problema niya. Siguro I skip that one, hindi ko na kailangang ipaliwanag. But for me, alam kong may sakit siya. Alam kong nagagamot siya at maraming sumusuporta dyan. Pero alam ko, isa yun sa nakadagdag, why talagang bumigay siya. But sometimes, kailangan natin ni-accept yun. Pero siguro nga, mahina na ang pananalig niya. So, hindi niya binitawan ng sandaling yun. So, ang nangyari, lagit at yun na lang ang pinag-uusapan namin. Sabi ko sa kanya, kung ayaw na sa'yo, tama na. Kasi ang hirap din ipilit yung ayaw na sa atin, pero gusto pa natin. Kasi the end of the day, magkakasakitan na kayo, mag-aaway na kayo, hanggang hindi nyo namamalayan, mawawala na kayo ng respeto sa isa't isa. Kaya ang mas maganda is, you have to give way. I never know all the story na nangyari, pero for me, masakit sa akin na hindi niya deserve na gawin sa kanya yun. Na kahit halos ipaglaban ko siya, na hindi. Pero, ang hirap kasi, kung iisa lang ang lumalaban, pero yung isa ayaw na, wala na, di ba? Kaya minsan hindi ko rin siya kinakausap, naiinis ako. Minsan di ko na sinasagot yung text kasi paulit-ulit kami nang sinasabi. Tapos minsan pa, madaling araw natutulog pa ako. Yun na naman, iiyak na naman. Siyempre tao ka lang din, may buhay ka din. Pero sometimes nakakaawa eh. Diba? Nakakaawa yung ganun. Parang naisip ko hindi mo to deserve. Kaya alam ng asawa ko na tuwing ako nagdadasal na wag na siyang papahirapan, kung anong dapat gawin sa kanya. Kasi hindi naman talaga yung parang purpose yung sakit niya yung nabigyan ng pansin eh. Yung lungkot at yung stress, dala na nung sakit niya, kaya siguro naging todo bigay na siya. Pero wala akong magawa eh. Wala akong magawa. Pero alam ko, sa sarili ko, na talagang ginawa ko yung best na matulungan siya. Hindi ako naging madamot sa kanya. Minsan nga nanginginig pa ako ng isang tawag pa lang kahit nasa trabaho ako. Wala akong pang-oxygen, wala pang ganito. Diyos ko, parang di ko na naano yung trabaho ko, parang siya yung naiisip ko. Parang, but I think binigay siya sa amin talagang ganun. Kasi, kailangan niya kami. Diba? Iba yung blessing na ibibigay ko sa kanya na kapalit kong natatanggap. Kaya sabi ko, kapit ka lang kasi malay mo in time mabigyan natin ng solusyon yung sakit mo. Feeling ko talaga ako yung naging super girl sa aming dalawa tuwing nanghihina na siya. Yung parang sample lang naman, ito na may kwentuhang walang halong pagyayabang pero nagawa ko talaga. And very simple na pagtulong lang talaga to. Na natatawa lang talaga ako na nagagawan ko ng paraan lahat. Na parang nagiging Superman lahat. Pag sinabi niya na, Ining, kailangan ko to, wala kaming ganito, walang bigas, ganun. I would like to thank my best friend Kate, kasi talagang, Kate, humanap ka kung saan tayo kukuha ng bigas, wala daw si Tontong ganito. O sige, meron na ako, ganito, ganyan, padala ka na ng ganito. Parang napapalala move namin from Las Piñas to Cavite yata, although I think malapit na siya. Yung bigas papunta doon para makakain siya. Yung parang ganun, yung parang hindi ako nahirapang tulungan siya. Talagang takot ako na hindi ko siya matulungan, na hindi ko talaga alam kung mukha ba akong tanga sa ginagawa ko. Pero for sure, nakaka-less ng pain yung ginagawa ko talaga. Few days before my birthday, ang dami-dami niyang text sa akin. Inignore ko. Sabi ko, pasensya ka na, busy ako, gusto kong matulog. Pero, yun na pala yung last na pwede namin maging kwentuhan, dalawa. Nag-text siya sa akin. Doon na nakumirot yung puso ko. I think pauwi kami nung linggo. Eto siya. I think September 2. Dudes, kamusta ka na? I missed you. Sinagot ko na siya nun. Kasi feeling ko, kailangan na niya ako. So, sinabi ko na sa kanya,
O ano, basta attend ka ng kasal ko ha. Pag uwi ko, punta tayo ng SM, bibilang kita ng damit, kayo ng anak mo, ganyan-ganyan. Tapos, alam ko na sa isip ko kung anong gagawin ko sa kanya sa Christmas. Every Christmas, gusto ko masaya talaga siya. Pag Pasko, din ako todo bigay sa kanya. Di man ganun kalaki, pero gusto ko, pag nakita niya sa picture na may pagkain kami, maganda suot namin, ganun din siya. Pinapantayan ko talaga yun. Lagi ko yung hinihingi ng advice sa asawa ko na pasensya ka na kasi isa siya sa gusto kong tulungan ngayong Pasko. Nakakatawa pa nga kasi parang alkansya, matagal pa lang talaga, iniipon ko na yung para sa kanila. Kasi gusto ko talaga masaya siya. Sabi ko talagang this time, mas masaya siya. But, wala na. Hindi na talaga siya magbabalik. At Saturday, sabi ni Mika sa akin, ate, magpaalam ka na kasi nagpaalam na ako kay kuya. Mahirap sa puso ko na kausapin ng isang koma or tulog. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko even though nasa telepono lang ako. So, nahihiya ako sa asawa kong dito ako magsalita kasi alam kong maiiyak ako. Lumabas ako. Andun ako sa may lubabo. Bukas-bukas pa ako ng gripo, no? Kasi ayokong umiyak. Ayoko talaga umiyak. Ngayon nga natatawa na ako eh. Parang for me, nahihiblas, nahihimasmasa na ako. Parang for me okay na. Sabi ko sa kanya, dudes, ano ba? Hirap na hirap ka na. Pahinga ka na. Huwag ka na mag-alala sa mga anak mo at ito na may mapagtutulungan. Kung anong tulong na bigay namin sa'yo kahit papano, pagtulungan na lang para kung anong mangyari, di ba? Pahinga ka na. Nung sinabi ni Mika sa akin na tumutuling luha ni Tonton, alam kong lumalaban siya. Pero ako, hindi ko pinaramdam umiyak ako sa kanya. Matapang. Sige na. At ipagdadasal ka namin araw-araw para maging mapayapa ang iyong kaluluwa. Wala pa rin. Alam na namin yung sagot. Isang tao lang ang makakapag palaya sa kanya. And thank you so much to Jane kasi pumunta siya at kinausap na niya si Tonton. I think nag-text sa akin si Mika na ate matulog muna tayo and bukas babalitaan kita. Si Mika kasi nung nasa hospital for the past 5 days to 6 days, text muna kami bago magtawagan. Pero this time, parang alam ko na kasi very early in the morning, tumawag na agad si Mika sa akin. At ang sabi niya sa akin, di ko na nga siya naintindihan kasi umiyak na siya na umiyak. Umiyak na rin ako hanggang sa naisip ko na rin magdasal pagkatapos namin ibaba ang telepono. Ako ay nagtirik ng kandila at ako ay nagnobina. At sinabi ko na magpahinga ka na, tanggalin mo yung mga galit mo sa puso mo, humingi ka ng tawad sa mga nangyari sa'yo, at maging masaya ka na kasi sasalubungin ka na ni na mama at papa, ni na tito-tita natin, ni lola at lola natin. May peace of mind ka na kasi wala ng pain. At kung iniisip mo ang mga naiwan mo, for sure naman, hindi naman kami pababayaan ng Diyos kasi mapagtutulungan mo. Ngayon, nakaburol siya sa Mauban and ilang araw na rin akong malungkot. Parang basta ang hirap pero siguro dahil nga malalim din ang pinagsamahan namin. Sa 7 taon din siyang may sakit, talagang hindi naman ganun kalakihan yung natutulong ko, pero I think all the time nandun ako sa kanya. All the time. Alam ko yun.
And mahirap. But sabi nga, kapag may patay, bawal magpasalamat. Pero gusto ko talagang magpasalamat sa mga taong nilalapitan ko. Syempre, may sarili din akong buhay, pero nagagawa ko pa rin talagang tulungan siya all the time. Kaya nga minsan, pag nakita ko yung text niya, utay-utay, kasi parang ako yata ang mauuna sa nervyos minsan. But syempre, hindi mo maiiwasan kasi kailangan mong tulungan eh. Yung parang, ikaw nakakakain siya, hindi. Ayoko ng ganun. Kaya kahit konti talaga, gusto ko okay siya. Okay siya. So, sa akin pong mga nalapitan, na mga kaibigan at kamag-anak, maraming salamat po sa inyo. Kasama ko kayo sa aking dasal palagi sa mga kabutihang binigay ninyo. I think magme-mention talaga ako ng mga tao na talagang sobrang always nasa tabi ko. Pag nagkwento ako at naiyak ako, the following day, ibang tulong at ambon ang binibigay sa akin. Ayoko umiyak kasi alam kong nasa tama na siyang place. Pero hindi pa rin natin maiiwasan talaga. Kasi nga mahal ko yung taong yun talaga. Una, gusto kong pasalamatan ng aking asawa na si Bingo. Kasi sa 7 taon, kahit malaki o maliit yung ibigay ko kay Tonton, di talaga siya nagre-reklamo. Di madamot ang asawa ko. Even though kahit sahod ko ang kinukuhaan. Pero, hindi talaga siya nag-iisip na hindi magbigay. Pero lagi kasi ako si paalam. Siyempre, partner ko siya. Second, ayoko sana umiyak. Pero, thank you so much, sweetie, talaga. Sa akin muna talaga. First, sa aking asawa, si Eric Bingotan. Sobrang bait ng asawa ko talaga sa akin. So, sobrang support niya sa akin. Even though, sa sahod ko minsan talagang mabait talaga si Sweetie. Thank you, Sweetie ko. Next naman, si Tita Mercy. Tita Mercy, ups and down kahit ako. Lagi siyang nandyan. Present talaga siya. May isa pa kaming nangyari talaga kay Tonton na sabi ko, Tita Mercy, hindi ko kayang ganong kalaki. Kaya nag-ask ako ng help sa lahat. Kasi marami rin akong gastos that time. Pero nakapagbigay ako. That is only pandemic. Pero nagawa pa rin ni Tita Mercy makapag-GCash. I don't know kung kanino siya humingi ng tulong para magawa yun. Grabe talaga. Kaya Tita Mercy, thank you so much. Saludo ako sa'yo. Last Sunday din humingi ako ng prayers para sa pag nakukoma yata or mamamatay na or something. Yun doon dinadasal. Thank you so much kasi dinasal yun ni Mika habang nandun siya sa ospital kasi siya nagbantay kay Tonton sa ICU nun. Tita, thank you so much and God bless. Lagi mo nga sinasabi na magdadasal lang din talaga tayo. Next naman, syempre, ang aking mami at daddy. Very supportive din na yan. Pag sinabi kong, Mami, kailangan bigyan natin si Tonton ng ganito, even though nagagamot sila, pero hindi talaga rin sila nadadamot sa mga ganyan. Syempre sa aking mga pinsan, si Ate Odette, Ate Ninia, lalo na si Kuya Nico. Mahal na mahal ni Tonton si Kuya Nico talaga. Kasi sobrang bait daw talaga ni Kuya Nico. All out, kinikwento niya sa akin. Dinadala pa yung pera doon para tumatulungan siya. Maraming salamat talaga sa inyo, Kuya. Tita Ningning na sobrang bait din. Grabe yung blessings na binigay rin niya kay Tonton before. Naaalala ko, hindi ko na lang i-mention, pero ang laki talaga nun. All out binigay talaga. At laking tulong yun sa pagpapagamot niya. Whew. Kuya AJ, Kuya Francis, thank you so much kahit ang lalayo na nila. Nakapag-share pa talaga sila ng blessing. Thank you. Kay Lola Hasmin, kay Lulu Jo na tuwing lumalapit si Tonton. Thank you. Kay Chris, kay Dave. Maraming salamat. Hanggang huli, kanina nag-text pa sa akin si Chris kung paano siya magbibigay. Maraming salamat. At
kina Ate Hazel, kina Ate Hasmin, sa mga pinsan namin sa New York. Maraming salamat kasi kahit na malalayo na kami, talagang nakakaalala pa rin sila to support with us. Ay, ayoko sana umiyak, nahirapan ako. Yun, tapos, syempre ang best friend niya nung high school hanggang ngayong pagtanda niya na talagang hindi lang financially, kundi palaging sa pag-uusap sa telepono na halos nag-uusap na kami ni Pugo. Pugo ang tawag namin pero siya po si Christian Sibilia. Talaga namang halos sa last naming usap is galitan at awayan si Tonton para magising na siya sa katotohanan na hindi niya kailangang stress yung sarili niya sa ibang bagay, lalo na may karamdaman siya. Makakadagdag yun sa kanya pero matigas talaga ang ulo niya. Christian, maraming salamat kasi alam ko una rin siyang tumulong ngayon habang nakaburol si Tonton. Talagang dumating na yung mga friends niya doon at may mga tinulong sila. Kaya maraming salamat sa iyo, Pugo. Itong special na taong to, ito ay tita ni Tonton sa side nila. Tita Tess, maraming salamat sa iyo. Talaga namang all out sa aking mga pamangkin, kina Mika, kina Tonton, lahat. Kina Mama at Papa Utoy na sobrang tulong mo. Saludo ako sa iyo dahil napakabait mo at natulungan mo sila hanggang ngayon. Talaga namang nandyan ka sa unling hininga ni Tonton at napakabuti mo. Kaya God bless sa inyong buong pamilya. Sa mga kaibigan at mga kaklase ni Tonton, maraming salamat sa nag-abot ng tulong nung siya ay nagagamot pa, nagagambala niya kayo, na araw-araw sa mga nauutangan niya. Ayan. Pasensya na talaga. Talagang hindi natin inaasahan na magiging ganun ang buhay niya. Hindi ko pa maisa-isa pa kung sino pa yung mga nakatulong sa amin, pero maraming salamat po sa mga kaibigan ko na tuwing nagawa ako ng little charity kay Tonto na hindi niyo ako mapaghindian. Mga kaibigan ko to sa Amerika, maraming salamat talaga. Kasi talagang tuos puso nyo rin akong tinulungan para may abot ko to sa aking pinsan. So, I think ngayon, ang hihingin ko na lang ay konting dasal para kay Tonton kasi talagang siya ay kailangan yon para sa madalian at mapayapang pag-akit ng kaluluwa niya sa langit. Ayan. So, yun lang naman. Na-share ko lang to sa aking vlog kasi napaka-special ng taong ito sa akin. Ang dami ko ring mga friends and family na palaging naisisingit ang kwentuhang ito dahil talagang very concerned at love ako sa kanya. Kaya naisasabi ko talaga ito. Nung ilang araw gusto ko na mag-vlog pero todo iyak ako kasi parang siguro nandun pa or napaprocess ko pa yung mga nangyari sa amin ni Tonton. But this time, gusto ko tong ma-save as one of my memories na life is too short. Alam yon, maikli ang buhay. Enjoy natin ang buhay natin. Walang perfect na tao, lahat nagkakamali. Hindi porke tayo ay may mga problema, saka lang tayo nagdadamayan, nag-uusap, nagkakasundo. Hindi. Maraming oras na pwedeng upuan, pag-usapan, lalo na sa mga kapamilya natin, mga kaibigan natin, mga samaang loob natin. Walang perfect na tao. Walang tao na laging magaling, matalino, or maayos siya palagi. Walang ganun. At kung kaya natin patawarin ng isa't isa at maging smooth lahat, na huwag tayong masyado rin ka-judge ng tao, ay gawin natin dahil hindi natin alam ang magiging bukas. And yun yung sinasabi ni Father na maganda din yung ginawa ko na nagko-confess, hindi man ako perfect sa mga naging past kong mga nangyaring buhay, pero sabi nga, lahat yon ay naaayos, lalo na if you doing confess. Not necessary of prayers din talaga. But it depends. Kanya-kanya naman tayo ng opinion. No? Yun lang. Kasi mahirap talaga na hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Lalo naman kung hindi mabibigat yung mga nagawa sa atin. 'Di ba? Mas mahirap yung gano'n na dala-dala natin na feeling okay pero hindi naman lahat. 'Di ba? So for me, wala namang masama na i-admit ang kasalanan, mag-sorry ka, kasi yun ang maging mas magaan, 'di ba? Kaysa sa feeling okay ka, nagmamataas ka pa, hindi naman okay ang lahat, 'di ba? So, yun lang, sinishare ko lang ito na
maikli ang buhay, kaya kailangan pahalagahan ng oras, panahon sa ating pamilya, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa mga kaibigan, mga kamag-anak, magmahalan, magintindihan, at pahalagahan ng oras at panahon na magkakasama kasi kapag may nawala na ay hindi na ito magbabalik. Okay, yun lang naman. Medyo sad ng konti ang aking vlog pero gustong-gusto ko talaga tong isave as one of my good memories sa aking YouTube channel or my digital diary kasi napaka-espesyal ng taong ito sa akin. Marami kami ring naranasan at sa hirap ginhawa alam ko hindi ako bumitaw sa kanya at nagiging proud ako kasi nakita kong lumaban siya para sa mga anak niya. Alam ko lahat may katapusan pero ngayon alam kong mas magiging masaya na siya kasi wala ng pain. Sabi nga kapag ikaw'y namatay na, nasa isang paraiso ka na masaya at maginhawa. Kaya ang wish ko lang ay mas gabayan mo kami para mas matulungan namin ang iyong mga anak. Ayan. I love you, pinsan. Ayoko na umiyak pero I love you. Maraming salamat sa mga good memories natin at tatandaan mo, mahal na mahal ka ni Ate Ining hanggang bandang huli. Guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe my channel. Naiyak talaga ako, but see you again in my next vlog. Bye! Thank you.